Hi guys! Happy New Year sa inyong lahat. Pasensya na ngayon lang nakapag-vlog si Juan Dilasag. And today's video ay maglalagay tayo ng active equalizer sa battery. So without mention na yung brand ng battery na to, kasi nga ang i-emphasize lang natin dito ay yung yung active equalizer. Ayan, flying capacitor balancing. Yan, active equalizer para sa 8S. Pero available sa kanila guys yung pang 4S, 8S hanggang 16S. Ewan ko, may mas mataas pa yata. So ito yung laman sa loob ng box. Pasensya na kayo, medyo sinisipon si Juan Dilasag. Tinamaan. So hindi kasi tayo pinalad na makapagbakasyon. Eto. At naging busy si Juan Dilasag kasi dito sa bahay. So ito yung laman ng box. Sa pagkalam ko, ito guys ay 5 ampere na active equalizer. Ayan, pinadala sa atin ng GK BMS para subukan. So dito natin siya ilalagay. Question is, required ba tayong maglagay sa ating mga battery, sa ating mga DIY battery, kahit pre-made man yan, ng active equalizer? Yung iba ang tawag nila ay balancer. So kapag ang battery natin ay yung mga 48 volt, sa pagkalam ko meron na siyang built-in na active equalizer. Pero yung mga maliliit kasi, baka meron naman pero mahina. So kailangan kasi ito sa mga unit or setup na palaging nasasagad yung battery, na off-grid. Tapos mabigat yung load, palagi siyang nasasagad. Palagi nauubusan. So over time kasi ay na-out of balance yung battery natin, yung mga cells. Yung iba, pag normal kasi sa mga battery natin, lalo kung nasasagad, hindi pare-pares yung kanyang charge. Hindi pare-pares yung pagkaubos. Tapos pag may charge, may iwan. May mabilis may charge. Tapos pag na-detect, pumiyo pa si Madrid. Pag na-detect ng kanyang BMS, ay magka-cut off, lalo kung mataas yung isa. Tapos kung hindi kaya ng kanyang active equalizer, titigil siya. So kailangan natin maglagay ng mas malakas para makahabol. Ayan. So required ba na maglagay? Depende sa inyo guys kung gusto nyo or hindi. Okay lang namang hindi. Yun nga lang kasi pagtagal over time ay sakit sa ulo. So mas maganda meron. Pero nasa inyo pwede or hindi. So ito guys yung active balancer or equalizer. So pare-pares lang naman yung trabaho niya sa battery natin. Kung sakaling may isang mabilis may charge, ibabalance niya, i-consume niya. Pero yung ibang mga equalizer kasi na ganito, kaya niyang ilipat yung laman. So it says flying capacitor balancing. Yeah. So pasensya na kayo sa boses ko, talaga para siyang muffle. Parang nagsisigawan nung New Year tapos sinipon, nilagna. So 8S version 1.3. So pwede siya sa 6S, 8S. Then pwede sa NCM, LFP, tapos LTO. Hanggang dito pa naman, nandyan pa rin yung LTO na yan. So first na gagawin natin ay, since na hindi na tayo maghihinang, gagamitan natin ng lugs. Dahil ilalagay natin una yung mga lugs. Ito, ganito. Then i-crimp natin. So ito yung meron sa akin na pang crimp. Ito na lang yung gagamitin ko. So ganun lang siya guys. Napakadali. Tapos lalagay natin yung kanyang shrink tube para professional siyang tingnan. So ganun. Kasi kung ihihinang natin yan, obligado, huhubaran natin to. Yung dati niyang mga wire dito. So mas maganda, lugs na lang. So ganun yung gagawin natin. Lahat-lahat. Pwede naman nating hinang eh. So, mas maganda yung ganito. Ito na naman yung manok na ano. Yun. Ito na naman yung manok. So, eto na guys yung finished product ng ating nilagay na lugs para ilagay dito. Kasi nga si GK yung ating spotlight today. So nasa 27.9
Yan. Check natin dito. 27.9. Try nating tanggalin yung kanyang mga wire. Iyon. Tapos i-check natin kung active yung kanyang output. Huwag kayong mag-alala kasi yung kanyang ilalim may cover yung kanyang output. Yan. Nag-shutdown na yung BMS. So sa pag-install lang ganito, madali lang guys. Kasi nga, meron na siyang indicator dito. So magsisimula tayo sa black. Ibig sabihin ng black ay yung negative dito. Walang hilang-hilang dito. Hindi na natin kailangang hilang. So ano, ipasukot tayo lang. Yan, isabay lang natin dito. O, di maganda, hindi tayo naghilang. Okay. Then, yung susunod na wire naman. So, ito. Dito kasi sa mga equalizer na ganito, meron pa yung safety, meron pa siyang fuse dito. So, meron siyang fuse dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So lahat ng mga pin dito meron siyang fuse. So kapag nabaliktad mo, masisira lang yan. So papalitan mo lang yan. Pero kung ayaw mo palitan, pwede mo i-jumper. Pero make sure na huwag ka na magkamali. So susunod ay yung blue. Blue ba to? Violet. Ito lang, susunod lang yan. Hindi siya madaling ilagay. Hindi siya mahirap ilagay. Yan. O, ganun lang siya. Solid yung pagkaka-built dito, naka-strap pa siya. Then hindi gagalaw-galaw yung BMS kasi naka-turnilyo. Yan. Kunin ko na lang kayo. Kumbaga anong Tagalog na arasaasan. Yung brand nito. Sabagay, may mga dyan, may mga kaibigan tayo dyan na nanonood kay Juan Dilasag. Kabisado yung mga itsura pa lang ng battery. Alam na nila. Yan. Comment na yan, sigurado. So, ganun lang siya guys, kadali ilagay. Yon. So, sunod-sunod lang yan. Baliktad. Reverse. Yun.
Then, yung last wire ay papunta sa positive dito. So, may kulay naman siya. Yung black dito sa negative. Then, yung last wire ay yung sa positive. So, hindi naman siya nakakalito. Mostly kasi na sumusubok sa larangan ng pagsosolar at pumasok na sa lithium iron phosphate na mga battery, alam nila yan. Alam na nila yan. Sa mga sa mga baguhan na kagaya ni Magdilasag. So, ayan. So, naka-install na siya. So, ibabalik na natin yung ating wire dito. Baka check natin. Ayan. Check natin ulit kung merong output. Mamaya yun nadamay. Or may problema sa ating ginawa. 27.9 is okay. 27.9. So, dito yun. Ayun. So, gumagana na siya. So, dahil sa wala itong active equalizer, sigurado, nagbabalance na to. So, yun lang kasi ang maganda sa mga other na variant ni GK BMS. Pwede nating i-connect yung BMS mismo sa ating app. Then, makikita natin kung nagbabalance siya. So, ito, yan, makikita lang natin kapag umiilaw. So, yun na siya guys. Yung upgrade natin. Naayos na rin natin yung wiring para hindi kalat-kalat. Okay. Ayos, safe na yung battery natin. So, ayan guys, tapos na yung ating upgrade. Mas maganda lang kasi na mayroon siyang active na equalizer. Para kahit paano ay hindi maging unbalanced yung laman or charge sa battery natin. 27.9. So, ayos! So, para sa mga interested na bumili ng active balancer ni GK, nakalagay po sa description box. So, nakakarami na si GK sa atin. Baka naman dyan tayo. Ayan. Baka naman. Pero si yung spotlight natin, si GK Balancer. Ayan. So, para sa mga interested, nasa description box. Okay, so maraming salamat. See you next time. Happy New Year! 12 months na lang. Christmas na naman ulit.